Isa ka ba doon sa mga nakapanood ng vlog ko ng Identification Part 2 na pinag-usapan natin ang or pag-ID ng isang dilute? At isang vlog na ang dilute nga ba or pag-confirm natin doon sa identification ng dilute. Pero metong nakaraan, may isang chat or conversation ako nakita sa aking page na The IAVRE. And isang usapin pa pala sa dilute ang hindi natin napag-uusapan. Isang experience namin sa pagbe-breed or pagte-test breed ng dilute ang gusto ko i-share sa inyo. So, kung gusto mo malaman kung anong usapan yan at yung mga experience na gusto namin i-share sa inyo, kung gusto mo malaman at matutunan lahat yan, panoorin mo to. Let's go! Guys, nagbabalik tayo dito sa ITV, dito sa bago sa aking channel. Please like, comment, subscribe, hit mo na rin yung notification bell para lagi ka updated sa mga video natin. And pakilala muna ako, I'm Luigi. Pwede mo tawagin EG, pwede rin box, pwede mo sa mga EG box para close lang tayo, kwentuhan at usapang ibon. And yung pag-usapan natin, itong conversation namin ni Sir Matthew about sa pina-ID niya na ibon o kung dilute nga ba ito. So, and nakarelate kami dito masyado kasi nga yung ibon na kanya pina-ID. So, nagkameron din kami ng gento ng klase ng dilute. So, anong ba tong klase ng dilute na to? Ito, share namin sa inyo, no? So, nagumpisa ang lahat sa chat ni Sir Matthew sa akin. Sabi niya sa akin sa chat, "Good day po, sir. Student nyo po ako sa mga vlog nyo." So, student talaga, no? So, need help to consult po kung anong ID ng alaga ko. So, kung dilute, kung positive dilute ba. Paano kaya mag-send ng picture sa inyo? So, sinend naman niya yung picture na kanyang ibon. And, so, nakita ko yung kanyang ibon na pinapa-ID niya kung dilute nga ba. So, kung makikita mo, solid form naman siya na light form. Kaso nga lang problema, kulay puti yung kuko. Medyo may konting irregularity dun sa kanyang shadings at puti ang kanyang kuko. So medyo dun pa lang medyo mag-aalangan ka. Pero pagbukan ng pakpak, gray yung shadings, no? So gray yung shadings ng kanyang flight feather. So ibig sabihin kulay light black. Na isang characteristic talaga ng isang dilute. Kasi bakit ba? Ang dilute kasi is solid color. So, kaya ako nagduda doon sa puting kuko kasi nga, solid color ang dilute. So, ibig sabihin, dapat itim ang kuko neto at hindi puti. So, sino ba ang may puting kuko? Ang puting kuko dapat yung pied, yung pastel. Dapat puti ang kuko nila. So, di ba? So, dapat itim ang kuko neto. Pero, gray ang pakpak. Ang doon nga sa mga vlog natin, di ba? Kinumpare ko na white, na dark black, or black talaga ang pakpak ng pied, at puti ang sa pastel. Pero dito sa kanya light gray or na characteristic talaga ng isang dilute, no? So kaya ang in-ID ko pa rin sa kanya is mukhang positive naman po sa dilute. So sabi niya, "Salamat po, sir." Kaya lang sa group ng dilute breeders, marami nagsasabi naman na positive yung kanyang ibon. Meron din nagsasabi na pastel lang. So hindi ko masasisi yung mga nagsasabi na pastel kasi nga puti yung kuko ng kanyang ibon. So pero ako, ang tingin ko kasi medyo solid form pa rin naman siya, no? Solid form na light form. Kasi ang dilute nga, katulad ng sinasabi ko din sa ibang vlog, solid siya, pero nagputla. Kumbaga nagkulang sa kulay, compare mo do sa solid talaga na normal colors, no? So, kaya sabi niya, kaya lang po sa group ng dilute breeders, marami nagsasabi na pastel, no? So, hindi natin masisisi yun. Kaya daw yung buyer niya, kaya yung buyer ko nag-alanganin po, sayang naman. So, ganun talaga eh, kung may pagdududa sa ibon mo, wala eh. Huwag mo ibigay. Kasi mahirap din magbigay ng ibon na may pagdududa. Yung kukuha sa'yo, no? So sa akin kasi, kung may pagdududa sa ibon ko, huwag mo kunin. Kasi mahirap yan, no? So sa akin, gagawin ko na, bibreed ko na lang. So ite-test breed ko na lang. So ipa-project ko na lang, no? So, pero may tanong ako sa kanya. So isa sa mga tinanong ko sa kanya, may fight ba sa magulang? May gusto kasi akong ma-confirm doon sa usapan namin. So ano yung gusto kong ma-confirm? So sabi niya, "Yes, sir, yung cock po is, yun nga, pied, no?" So sabi ko nga, sabi na nga ba. So ang in-ID ko yung kanyang dilute na pied
na dilute yan. So, kasi ito yung tatay, pied. So, hindi ho ito dilute, pied po yan, na maaaring split dilute or carrier ng dilute, no? So, gusto ko ma-confirm kung may pied sa magulang kasi nga, 'di ba ano ba ang pied? 'Di ba dominant siya. So para may pasa niya yung kanyang traits or mutations sa kanyang anak, dapat merong visual sa magulang. So ibig sabihin, may pasa nung pied doon sa dilute or doon sa anak niyang dilute, yung pagiging pied din niya. Kaya puti ang kuko nito. No, so kaya na ID ko siya na pied dilute. So may pied dilute ba? So yun yung mga tanong pa diyan 'di ba? So tuloy muna natin yung conversation. Sabi, may ganyan ako. So, ako din, usually, isa rin ako sa nakapag-breed ng pied dilute, no. Mukha siyang pastel sa kasi irregular shadings po ang dilute. Kasi gray ang irregular shadings, pero yung dilute kasi is gray ang flight feather niya. So, yun yung sagot ko rin sa kanya. Pag may matured na yan, medyo magpapachi-pachi pa yan, yung pied dilute nga niya na ibon. Then, sabi niya parang may debate sa group, pero majority sabi positive naman sa dilute. So, sabi sa akin, tol, to be honest, nung nag-umpisa ako mag-breed ng dilute, hindi ko alam na may dilute pied that time. Kasi nga, ang alam ko nga, solid form, or solid talaga ang dilute, no? So, kaya, sabi ko sa akin, no, nagduda ako doon sa master ko. So, ikukwento ko sa inyo yan mamaya daw sa conversation natin, doon sa experience namin, no? Pero nung tinest breed ko, naglabas yung anak ng dilute. So, ibig sabihin, nag-confirm na dilute yung ibon ko. So, okay po, thank you po so much. Sabi niya, ano kaya pwedeng i-pares or magandang i-project? So sabi ko, yung sa akin, pinaraject ko sa Opaline. So sa kanya, kaya okay lang i-project niya sa Opaline. No, pwede naman. Tapos, lahat ng solid form, lahat ng solid kinuha ko. Yung itim ang kuko, solid talaga. Kinuha ko doon sa mga anak ng dilute ko na pied. And, yun yung mga ginawa kong breeder. Pero yung mga pied noon, binenta ko, in-out ko. Kasi hindi na yun yung project ko. So, sabi niya, good advisor, thank you again. No? So yun nga guys. And ako, share ko sa inyo yung experience namin kung paano namin napatunayan na yung meron pied dilute or paano ko na test breed sa experience ko na pied niya yung ibon ko pero dilute nga rin talaga siya, no? So, meron ako dito, pakita ko sa inyo yung picture ng aking pied na dilute. So, ito ho yung pinakakauna-unahan kong dilute na visual na kinuha ko sa isa sa mga idolo ko, isa sa mga master ko, isa sa mga pinagkakatiwala ang breeder dito sa Laguna, si Boss Jeff, no? Si Boss Jeff, siya isa sa mga, actually hindi niya ako kilala nung una akong lumapit sa kanya. Nag-chat lang ako sa kanya, in-entertain niya ako, pumunta ako sa ibunan niya. Yun niya, pinakuha niya ako ng materialis ng dilute, no? So, binigyan niya sa akin itong materialis ng dilute na to. And syempre, ako naman tuwa, hindi ko pa masyado alam yung mutation ng dilute, nagtanong-tanong lang din ako sa kanya, and biniread ko. Ngayon, dahil wala naman kaming ganun kalaking budget noon, hindi ko siya makuha na ng split dilute or kahit ng possible dilute. So, ginawa ko, pinaraji ko na lang siya. Unang pinares ko dito is isang green split opaline. So, green split opaline pa lang that time, yung pinares ko. So, pagpares ko, naglabas ng pied. Ngayon, syempre, medyo nagduda ka. Sabi, ba't naglabas ng pied? Di ba nga, description nga nung iba that time, solid form, solid nga ang dilute, no? So, sinabi ko kay Boss Jeff, sabi, Boss Jeff, naglabas ng pied. Sabi niya, dilute yan. So, ako, syempre, dahil pinagkakatiwalaan siya, kasi ganun ako So, kukuha ako sa breeder na pinagkakatiwalaan ko talaga. So, sabi ko, sige, test breed ko pa po ulit, no? Ganyan, pinalitan ko yung kapares, pinalik ko sa OPA na visual, na solid. Syempre, yung kasi project namin, dilute OPA. So papares ko siya doon para maglabas kami ng split OPA, split dilute, tsaka ng Opaline hen na split dilute. So pinares ko sa Opaline cock, no, na green new wing. Ngayon, naglabas pa rin sila ng pied. No? So sinabi ko kay Boss Jeff, naglabas ulit ng pied. So malamang, ang pied talaga is yung dilute. Kasi dalawang solid na yung nakapares, naglalabas ng pied. And syempre, ang pied nga, katulad ng pinag-usapan natin kanina, dominant to. So, kailangan, isa sa mga magulang nito, may pied. So, yung dilute yung pied. Kasi siya yung naglalabas ng pied kahit anong solid na ipares mo. So, sabi ko, Boss Jeff, pied nga. Nasabi na sa akin ni Boss Jeff nun, kung hindi swak sa'yo yan, papalitan ko na lang. Sa akin nun, hindi ko pumayag na palitan. Alam mo kung bakit? Nung binibreed ko kasi yung ibon, ang ganda ng size ng ibon. Ang galing mag-alaga ng inakay at napakagandang breeder. Pinostering ko po kasi itong ibon na to. And sa fostering ko, pag itog niya ng inakay, lahat may similya, lilipat ko, mga ilang araw lang, mangingitog ulit. So sabi ko, napakagandang breeder, ang laki pa ng sukat. And syempre, probably dilute, sino pa ayaw niyan?
basta isip ko lang nun, basta sinabi ni Boss Jeff na dilute to, sige, dilute yan. Sabi ko, wag na mo nang paltan, Boss Jeff, ako na magpa-project, ako na mag-breed neto. So, syempre, kasi gusto ko din yung characteristic ng ibon. So, yun na nangyari. Nakapag-breed kami ng pied, tsaka ng solid. Kinuha ko yung mga solid. So, nakakuha ko ng solid na split opa, split pied na violet Ewing. Nakakuha ko ng PB na solid na split dilute. Possible split opa. Ipcock, no? Nakakuha din ako ng opaline hen na split dilute. Nakakuha ko ng dalawa pa na blue na split dilute, split opa. So, yun yung mga nakuha ko materyales sa ibon na to. Nung pinarajik pa namin siya that time sa opaline. Ngayon kasi, pinaproject ko na to sa pail, no? Pinaparis ko na sa pail. So, noon yun, nakuha namin. Ngayon, pinagparis-paris namin to. May mga, kinuha din kami ibang dilute na this time, nung na-project namin yan. So, dumami yung materialis namin ng dilute dahil sa ibon na to, mula sa ibon na to. Send yung mga pied nga, in-out ko. So, may mga tropa tayo na pagbidyan ng mga pied na yan, no? In-out natin sa mas murang halaga. Ngayon, etong mga solid na to, na breed ko. So, yung, isa sa mga, usually may in-breed pa nga ako dito. Pinagpares ko yung magkapatid. Yung split up, bio Ewing, split up, split dilute. Tsaka yung, ano tawag ito? Opaline violet, split dilute. So, ginawa ko, pinagpares ko yun. Tapos, meron yung split up, split dilute, pinaris ko sa green dilute. Tsaka, meron akong power blue split dilute na anak neto, na pinaris ko rin sa split dilute na blue. No? So, yun yung mga naging parisan na anak neto. So, nangyari, binirid ko sila. Pagka-breed ko sa kanila, may dalawa doon na una na nagitlog at naglabas ng ibon. Walang dilute na lumabas. Walang dilute na lumabas. So, kinabahan ako. Sabi ko, baka mamaya hindi dilute to. Baka clear pied nga lang yung dilute na nabigay sa akin. Akala dilute pero clear pied. So, binuko ko yung pakpak. Grayish in color pa rin naman. Kaso puti ang kuko. So, sabi ko, ano ba? Clear pied ba? O dilute? Pero syempre, dahil buong tiwala ko doon sa mentor ko, buo yung tiwala ko doon sa nagbigay sa akin sa ibon. And pinanindigan ko rin naman din talaga yung project, tinuloy ko. Ngayon, pag-breed ng second clutch and nag-breed din yung ibang kasabay, pag-breed neto, naglabas ng mga dilute. Naglabas ng dilute opa pa. So, ayos. Sobrang ayos. Sobrang ayos na ayos. Kasi nga, dumami materialis sa amin, maganda yung karakteristik ng mga ibon. And, yun nga, nagpatunay na yung dilute ko is pied dilute, pero dilute siya. Kasi bakit? Naglabas yung mga anak niya ng dilute. Kahit yung iba doon is hindi namin pinaris talaga sa dilute or pinaris namin sa split dilute. Ngayon, yung dalawang anak niya na in-breed ko, split opa split dilute, tsaka opaline split dilute na anak niya na magkapatid na in-breed ko, naglabas din ng dilute. At walang ibang pagkukuhanan yun ng dugo ng dilute kundi itong ibong kong ito. So, sa akin, itong test breed na to is yung nagpatunay sa akin na dilute talaga itong ibong ko to. Ano man mangyari. Saan mo man ako dalhin, napapatunayan kong dilute yan. Kasi nga, ako mismo, na-breed ko siya o na-test breed ko siya. And tama ako ng taong pinagkatiwalaan at pinagkuhanan at hiningihan ng tulong ng mga panahon na nag-umpisa kami mag-breed ng dilute. So, sobrang malaking pasalamat kay Boss Jeff doon. Kasi ngayon, ang dami namin dilute. Ang dami namin breeder ng dilute. And, nabigyan ako ng isang magandang materials. Kasi nga, maganda yung breeder. Maganda yung characteristic. So, ito, kwento ng tiwala. And, ang maganda dyan, meron ako isang tropa. Ang pangalan niya si Mark. Si Mark. So, isa to sa mga nabimili sa akin ng ibon dati. So, siya yung isa sa mga nabentahan ko ng pied na split opa, split dilute na mura lang. Kasi nga, pied nga eh. No? So, ngayon, nangyari, nag-chat siya sa akin. Sabi niya, pinakita niya yung ibon. Sabi, ayan din yung anak din ng galing sa'yo, pre. Naglabas ito ng green dilute opaline. So, sabi ko, ang ganda ng mga dilute. So, naglabas pa rin to ng isa pang dilute, no? So, pre, anong tingin mo dyan? Opa dilute na rin ba? Pina-ID niya sa akin. Kapatid yan nung isa niyang opa dilute na galing daw sa akin. So, ang parents nun, isang galing nga rin na pied na dito sa pina-ID ko nung una. So, napakaganda ng experience na napatunayan namin because of test breed ko ano yung klase ng ID talaga ng ibon namin. And, na-share ko sa inyo yung kwento talaga ng mentoring. Diba? Na sa mundong ito, dapat kukuha ka ng ibon doon sa taong pinagkakatiwalaan mo para hindi masayang yung oras mo. Kahit anong mangyari, kahit anong sabit man yan or anong mangyari doon sa breeding, makukuha mo pa rin yung pinaka gusto mong project. At
yun pa rin ang mangyayari at mangyayari pa rin sa inyo. So, yun nga, guys, sana nakita niyo yung aral ng kwentong ito at nakita nyo yung halaga ng pagtitest breed para mapatunayan ang mutation ng isang ibon. So kung hindi mo mapatunayan pa lang sa umpisa, i-test breed mo and kaya mo talagang ilaban na yun talaga ang ID ng ibon mo. Kasi nga, nakita mo through test breeding. Ganun siya kahalaga. So yun nga guys, so kita-kits sa susunod na vlog. Lagi nyo tatandaan, basta usapang ITB, ayos yan. Thank you, let's go! So yun nga guys, so maraming salamat sa pagsama na sa isang magandang usapan natin. And syempre, yun nga, napatunayan natin na may dilute na fight. So kahit solid form ang dilute, meron pa rin nagiging fight, no? So test breed nga lang talaga ang magpapatunay na dilute yung ibon mo. Or syempre, isang malulupit na mata ng mga veterano na naman ang kailangan natin dyan, no? So maraming discussion na naman ang nangyayari tuloy ng dahil dyan, no? So yun nga guys, no? Pero maraming salamat sa pagsama and shoutout nga pala doon sa mga patuloy na sumusuporta at mga bagong sumusuporta sa The ITB. So shoutout kila Raymart Brillante, Michael Entona, NCTB, Randy Mondos, Rio Mendoza, Channel Zero, Cardi Magibon, yan, kapitbahay namin yan, and Paulo Trinidad. So shoutout nga pala sa inyo guys and kita-kits sa susunod na usapan. Basta usapang ITB, ayos yan. Thank you!